Mainit na araw ng Hulyo sa Miami Gardens, Florida, nang rumespondang pulis sa hit and run sa community center na may 3 sugatan. Oo, dito talaga nangyari yun. Sinagasaan niya? Oo, kinayod niya ang dibdib ko gamit kung anong salamin yun. Abong kotse ang dala ng babaeng ito. Maganda talagang kotse na nakaparada dito. Truck na Tacoma. Magandang kulay itim na Tacoma truck. A bong Dodge Tacoma? Maitim. Maitim. Ayos, maitim na Tacoma na truck. Nakatayo lang doon. Hindi namin alam. A bong Dodge Tacoma? Ooh, Tacoma. Toyota Tacoma. Aling direksyon? Bumani ko dito, pumunta doon. Kaya pumasok ito. Gaano katagal na? Mga 5 minuto na ang nakalipas. Tumalon siya sa crash paper. Hindi, wala kami nakita kasi madilim. Nandito ito, bumaba. Hinalagaan ng mga unang rumespond ang mga biktima na sinabing nabangga sila ng driver na nawala ng kontrol at tumakas. Isang babae na kinilalang si Patricia Garner, 67 taong gulang ay dinala sa ospital gamit ang helicopter sa critical na kondisyon, kung saan siya ay sa kasamang palad ay pumanaw makalipas ang ilang araw ayon sa pulisya. Ang nasa hustong gulang na anak na lalaki ni Patricia at isang empleyado ng community center ay nasugatan sa insidente, ngunit ligtas at nananatili sa lugar. Susunod, mapapakinggan natin ang salaysay ng mga biktima at ilang saksi. Bumagsak ito. Bumagsak dito sa ibaba. Nakatayo kami lahat ng ganyan. Sa totoo lang, narinig ko ang kotse na umandar. Akala ko tinatawag itong palis. Hinahatak na ito ngayon. Pero hindi ko kaya. Pasensya na. Nasa kalsada sila. So nakita niyo ba ang driver? Hindi. Hindi ko nakita ang driver. Wala akong nakakita sa driver. Walang nakakita sa nagmamaneho. Hey, kaya dropping at see. May nakakita ba sa driver? Pwede ba tayong umatras ng kaunti? Pakiatras po. May crime scene dito. Umatras po kayo ng kaunti. Umatras po. Pakiatras po. Hindi, galing dito ang kotse. Nakikita mo ang basura? Alisin mo ang basura. Clarence. Tingnan mo. Hindi, sumampa ang kotse sa bangketa. Oo. Oo. Ay, kayo pala mga anak ng keso. Tara, ikabit na natin ang crime scene tape. Naglalakad sila sa crime scene. Hello, anybody who saw... Anak ko. At ideya yan ng isang hater. May ID niya rito. Sino ang driver ng Tacoma? Oo, siya yun. Siya ang gumawa nun. Siya yun. Kakalis lang niya mula sa gusali. Siyang gumawa nun. Pinanood namin sila nang dumaan siya sa tabi ng gusali. Naglakad ang anak kong lalaki. Pwede bang paboran niyo ako at manatili muna kayo? Sinong nakakita nun? Ibig ko sabihin, Nakita ko lahat pero wala akong ginawa. kailangan ko munang manatili kayo rito. Pakiusap, tulungan niyo ako. Ito ang taong gumawa nito. Sa isang himala, may isa pang empleyado ng community center na naglabas ng kopya ng impormasyon ng suspect matapos niyang sabihin na nakausap niya ito ilang sandali lang ang nakalipas. Sige. Sinabi ko siya yon dahil diretso ko siyang tiningnan nung binangga niya sila. Sigurado ba kayong siyang gumawa nun? Paano niyo nalaman? Naalala ko, itim na babae? Oo, paano mo nalaman? Nandun ako mismo, pinanood ko. Pinanood ko ang buong pangyayari. Guardians 2. Itim na truck, itim na Toyota. Oo, itim na truck. Kita mo? Kunin ko yung isa kong patay. Sige, may saksi akong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa driver ng Tacoma na yon. Isang babaeng itim daw. Iba ang kulay ng suot nila. Ang pangalan niya ay Sharon Cox. Kirilala ng pulisya ang hinihinalang driver na si Sharon Cox na 62 taong gulang. Makakausap natin mamaya. Patuloy pa ring inaalam ng mga investigador ang totoong nangyari rito. Nakita mong ginawa niya yon. Ano ka noon? Nandun lang ako mismo. Saan? Nandito ang truck, nakaparada sa likod. Teka lang, sandali. Halika dito. Mas pagbutiin mo pag-aalaga sa pasyente. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ilay mo ito. Ilahin mo ito. Sige. Ilahin mo ito. Tingnan mo ang tape doon. Ano meron tayo? Ano meron tayo? Isang lalaking biktima lang. Katabi mo ang nanay niya at ang tagapayo. Yan ang nanay niya na. Nasa ambulansya na yon. Walang mala pero humihinga. Tama. At nakuha ko na ang mga detalye ng pasaporte niya. Ipapadala ko ito sa iyong telepono.
Salamat, iyan ang nanay niya at nakatayo lang siya ron. Iyan ang dalawang anak niya, yung batang lalaki. Tama. At yung batang babaeng itim na hindi sakitin. At nandun lang sila nakatayo. Nakatayo sila mismo kung saan naroon na yon ang tagapayo. At kausap nila ang tagapayo. May kotse na umalis, nabangga sila, umakyat sa bangketa at nagpatuloy doon. Kumusta po kayo, sir? Ayos lang ako. Tinamang ka ba? Oo, hindi kita. Alin dun? At yun ang nanay mo? Saan ka nun nakatayo? Oo, dito lang kami nakatayo. Dito lang? Oh, dito lang. Gusto ko lang matunton yon. At yung sasakyan ay galing ron. Si. Shooting out of here as she was talking up. At tinamaan kayong dalawa. At pagkatapos, dumiretso pa yon hanggang doon sa dulo. Hindi mo ba nakita ang driver? Hindi ko nakita ang driver. Masyado kasing mabilis ang pangyayari. Sobrang dilim ng kotse at masyado rin maitim ang tint ng mga bintana. Sige, Toyota Tacoma. Tama? Oh, yung gaan. Sino pa ang nakatayo kasama mo? Kaming tatlo. Ako, siya, at nanay ko. Ikaw? Hindi ka tinamaan? Tinaman ka. Napacheck ka ba? Tama. Tinamaan ka pa rin naman. Tinaman ka. Tinaman ka pa rin naman. Nakuha niya ang pinakamasamang sasakyan. Alam ko. Oo, sabay silang tumawid, siya at yung isang lalaki. At dumaan siya sa ibabaw noon. Dumaan siya sa ibabaw ng tuhod mismo, kaya umikot siya or kumunta sa curb. Kaya sinabi namin sa kanya at alam namin ang mukha niya. May iba pa bang tao sa kotse sa pagkakaalam mo? Anong klaseng babae? Itim na babae. Iksem na babae. Sige, Medyo tuwid at mapula ang kanyang buhok. mapulang buhok. Parang nakapuff ito. Kurang niya, black lights. Isa siyang mas matandang babae. Hindi. Sige. Inilarawan ng mga saksi at biktima kung paano sumagasa ang mapanganib na driver sa paradahan. Di umano'y bumangga sa isang sasakyan at tatlong naglalakad bago umakyat sa bangketa at mabilis na tumakas. Maya-maya, kinausap ng mga investigador ang empleyadong nagturo kay Sharon nang ibahagi niya ang isang posibleng motibo. Matt, ikaw bang bumili nito para sa akin? Paano natin manalaman ang pangalan niya at kung siya ang gumawa nito? Yung lalaki, Sharon Clark ang pangalan niya. Tama, pero paano natin malalaman kung bakit nila, paano natin malalaman na siya talagang gumawa nito? Yung lalaki. Nung umalis siya, nakita ko yung buhok niya sa loob. Hindi ko makakalimutan yon. Kaya nung napagtanto ko na siya yon, kinuha ko yung ID niya. Hindi ko alam kung nasaan yung binatang lalaki. Pero dinala ko sa kanya yung ID. At sinabi niyang siya yon at siya ang gumawa nun. Siya yon. Nakita ko siyang nagmamaneo palis. Alam ko siya yon. Kasi kakausap ko lang at sinabi ko hindi siya pwedeng sumali sa programa. May kulay ube ang buhok niya. Pinag-iisipan pa noon. May ID ka, papapasokin namin kayo. Ikaw ang saksi. Nakita mo ang damit? Nakita mo lahat. Oo, nakita ko. Nasaksi mo siya ba? Hindi ko nakita, pero ito ang nakita ko. Nakatayo ako dito, paglingon ko, nakita ko siya nagmamaneho ng itim na truck at binangga niya sila, lumipad sila. Sinadasaan niya sila at tumakyat sa bangketa at saka tumakas. At ang buhok niya, oo. Sige, kaya mo siya nakilala kasi nag-apply siya. Daling ito dito sa labas. Gets ko. Ano yung na-apply niya? Care to Share program, isang programang pantulong sa kuryente. Care to share? Oo! Kaya siguro nagalit siya, iniisip ko lang, Dahil sa Care to Share, nakilala mo siya. Anong suot niya? alam ko nakasuot siya ng bestida, hindi ko maalala ang kulay, pero ang buhok niya kakaiba. Kasi may kulay at parang natural na afro. Si Sharon, tama ba? Oo, pinahahalagahan ko ang sagot mo sa ideya. Kaya pumasok siya, hindi mo siya pinayagan sa programa, lumabas siya. Kaya siguro siya nainis. Yun lang ang naisip ko. Kapag nakuha niyo ang track na konektado sa kanya at ipinakita sa amin, lahat kami makakapagturo na siya yon. Wala kayong video sa loob? Wala. Wala na kaming video makalipas ang ilang oras. Natunto ng mga detektive si Sharon at ang hinihinalang sasakyang sangkot sa hit and run sa bahay niya na ilang milya lang ang layo. Hindi. Hindi. Mag-ingat ka. Huwag mong piliting tanggalin. Ano na pala mo dun? Nandito ba ang sasakyan? Andyan lang. Bakit? Pasismulan ko na ba sila?
Pulis ba yun? Kinilala ng pulisya si Sharon bilang hinihinalang driver at isinulat sa police report na dati na nasuspinde ang kanyang lisensya na inamin niyang alam niya. Makikita dito ang trap na sinasabing minamaneho ni Sharon. At kitang-kita ang mga sira na ayon sa pulisya ay tugma sa insidente. Sige, eto na. May tanong ako tungkol sa aksidente. Nakarating ka na ba sa istasyon at may pulis o TI na nagdala sa'yo? Pwede ba akong pumasok dito? Wala akong nakikitang tao. Ayos lang ba? Ganun ba? Malinaw ba? Nabanggit mo bang hindi? Dadalayin kita sa istasyon. Ako na maghahatid sa'yo. Alam mo siya, dapat. Pero mas komportable ka sa akin. Ayos ka lang ba? Sige, pabayaan mo akong umalis saglit. Kukunin ko siya 05 at lalabas ako kasama siya. Basta suportahan mo ako. Ayos? Kidnap. Miss Cox, hawak mo ba ang mga susi ng kotse? Kita tayo mamaya. Matikita ulit tayo. Naiintindihan po. Bahay ba yan? Bahay ba yan? Kailangan mo lang ng susi ng kotse. Pwede mo na iwan ng iba. Pwede rin kayong mag-usap. Miyerkules na yun. Ayos lang. Wala kang alarm, tama? Naka-on ba? Wala ako sa kotse. Sabi ng mga opisyal, 3 araw naka-life support si Patricia bago siya namatay sa kanyang mga pinsala. Handa na ang pulisya ito ang sasakyan ni Sharon at dalhin siya para sa pagtatanong. Isang anak na tatlo. Pwede mo ba ipakita ang pangalan mo, i-report namin, at ipakita mo sa akin ang tatay mo at ang maliit mong kaibigan? Nasa lupa na ako. Nasa lupa rin ako, bata. Nasa lupa rin ako, bata. Nasa lupa ako. Ayusin ko na ito. Inalagaan ko siya ng 16 na taon. Tingnan mo, di ko alam bakit. Di siya kriminal. Kapag nakita mo ako sa kalsada, tandaan mong kilala mo ako. At ako naman, parang hindi. Sige, magpapatuloy na lang akong gamitin ang cellphone ko. Ay, maraming salamat. Ay, salamat. Kilala mo siya? Oo. Papasok na naman siya sa bahay. Hindi, papasok na siya. Hello? Hindi ko pala alam na matagal lang nakaposas ang lalaking yun. Tandaan mo, totoo yan. 2,043 at pangalawa, ang kaso ng traffic homicide. Tinawag ko siguro siya maliit, sir. Sa palagay ko, normal lang naman yon. Walang paraan na bumangga siya sa kotse at gawin ulit iyon. Sa tingin ko, madali siyang mamamatay tao. Ay, parang matanda na ako para dito. Yan siya. Sige. Mukhang tatawagin nila ang tatay niya dahil sinisira niya ang upuan. Hindi ko sinasadya na simulan ng pagdulas ng daliri sa paa. 43, mabait kang tao. Nakuha ko ng susi ng kotse. Kita tayo mamaya. Oo, nakuha ko ng mga susi at ang remove. Dinala si Sharon sa pulisya kung saan, ayon sa arrest affidavit, sinabi niyang hindi niya alam na nakabangga siya ng 3 tao at nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Inamin din niyang nabangga niya ang isang kotse bago umalis sa lugar. Inaresto ang 62 anyos dahil sa pag-alis sa pinangyarihan ng aksidente na nagdulot ng malubang pinsala. Nakalaunay tinaas dahil sa pagkamatay ng isa sa mga biktima. Ilang segundo lang ang lumipas habang hinihintay ang tow truck. May isa pang pulis na nakadiskubre ng mas nakakabahalang bagay. Meron siyang baril na kalibre 40. At may C-Stag Warner din siya. Ano meron? Hindi C-Stag order. Gets ko. May 40 ba siya? Oo, may 40 copy siya. Oo, 40. May C-Stag War siya, kasama sila. Hindi rin siya wanted. Petsa ng kapanganakan,
Maaring hindi ito. Hindi man ito paglabag sa trapiko, pero galing ito sa Liberty County. Ay hindi ito, walang jurisdiksyon. Hindi. Walang tradisyonal. Gusto kong gawin ng 24 sa kanya, agad-agad sa dispatch. Ang pangalawa ay galing sa... Brunswick. Tanggapan ng sheriff. Meron siyang dalawa. That's gonna be Para sa akin. going to Tri-State, New Jersey, New York. Kukunin ko na lang ang natira. Sigurado ako na ganun niya. Marami silang taon na mga tanong. Tama ang narinig mo. Nadiskubre ng opisyal na hindi unang beses ni Sharon magkaroon ng kaso matapos makita ang aktibong warrant of arrest sa pag-verify ng impormasyon ng suspect. Ayon sa ulat ng pulisya, may aktibong warrant mula sa Georgia dahil sa paglabag sa probation at paglabag sa trapiko. Nakatayo ako sa tabi ng truck. Magandang pwesto ito, bro. Magandang pwesto ito. Nakaparada talaga ang truck sa bahay niya. Melos. Kinuha lang siya ni Melo, 205. Anong masasabi mo? Nakatayo ako dito sa Toyota para ipatuyo yun. At may dalawa siya. At may 2 apatnapo siya, bro. Isa mula Brunswick, isa mula Georgia. Hindi ito dagdag na kaso. Yung isa ay dahil sa paglabag sa probation. Oo, paglabag sa probation, pagmamayari ng marijuana, at failure to maintain. Nagbabalik sa lugar, patuloy na ibinabahagi ng mga saksi ang kanilang kwento. Yung lalaking nakita ko nung binangga niya at nabulungan ito. Pati bangketa, kaya nung umalis siya, Sinagasaan niya yung babae. oo, sinagasaan niya talaga yung babae, tinamaan niya sila. Talagang nadaanan niya ng buo. Sige, kasi tingin ko tinamaan si Felicia ng kanang bahagi ng sasakyan. Oo, tinaman siya. At yung isang tao ay nakatayo sa kabilang side. Pagkatapos, yung babae ay nasagasaan sa gitna. Ayos, oo, sana mahuli niyo siya. At kung makuha nyo, Kahit ano man. Negosyo niya based sa nakita nyo. Akala mo ba ganun kadali magbago? Sinadya talaga yon. Sa tingin mo ba, sinadya talaga yon? Sino bang matinong? lalaki ba gagamit ng roller na to? Nakabangga siya ng kotse dahil inakala niyang parking spot yon. Nakikita mo rin ba yon? Nakikita mo ba siya? Hindi ko siya nakitang mabangga ang kotse na yon, pero nakita ko silang nasagasaan. Ngayon, nagkaroon ba siya ng alitan sa mga taong nandoon? Wala akong alam tungkol doon. Pagkalabas niya ng gusali, hindi ko na masasabi. Ngayon, Sergeant, hindi ko kaya. Walang camera sa harap. Oh, sabi nila dito raw, hindi ako sigurado kay Sergeant. Hawak ko ang palabas na permit. Sigurado akong doon sila, Jay. Makikita rito ang biumani pinsalang ginawa ni Sharon sa isa pang sasakyan habang mabilis siyang umalis sa parking. Nadagdag sa kanyang mga kaso. Ito ang sasakyan na bangga nila habang paalis sila. Nakuha ko na. Walang mga video, wala akong nakita mga camera. Kukunin ko ang alarm number at lahat ng mga detalye dito. Oo, dito mo. Isa pa ang lumipad sa kabila, siguro yung babae na natamaan. Oh, siya yun. Siya ang tinutukoy natin at may THIC na papalapit kasi parang nawalan siya ng malay. Hindi. Malalampasan niya yun. Sabi sa radyo, may trauma siya dahil nabangga siya ng kotse. Oo, kaya umalis lahat ng sasakyan na nakatras, may nagpreno na bangga at nadaanan siya, tapos dumiretso pa sa kasama niya. Sinadya talaga. Oo, nakuha na namin ang impormasyon niya. Yeah, no, it seems like it. May inasikaso sa loob, kaya ayos lang. Oo. Paalagaan mo siya, salamat. Kaya ayos siya, ibig kong sabihin. Sige. Hintay ka lang, huwag umalis. Salamat, nandito ako. Baby. Yung babaeng may mahabang dreadlocks ay social worker. Pumasok si Sharon Cox at nag-apply siya sa Care to Share. Oo, sabi niya. Oo, wala mga video camera sa loob. Nakilala niya yung tao habang paalis na ito. Nainis siya. Ang Shared Care ay isang programa ng Pinel na ibinibigay nila sa Pinal Assistance. Tinanggihan niya ang aplikasyon nito. Nagalit siya sa amin nung lumabas siya ng building. Sabi ko, paano mo siya nakilala? Sabi niya, kasi nung umalis siya,
Nakilala ko yung truck at nakilala ko rin yung buhok niya. Nakadress siya, malaki ang buhok. Sabi niya kilala ko siya, nakita ko siya. Sigurado akong siya yon. Tinanggihan ko siya, pati pressure sa programa. Yan ang nangyari dito. Itong iyong saksi. Sa huli, si Sharon ay umamin ng sala sa maraming kasong may kaugnayan sa nakamamatay na hit and run at hinatulan ng 4 na taon sa kulungan. Umanining batikos mula sa pamilya ng biktima ang hatol dahil di sila sang-ayon sa 4 na taong sentensya na muntik pang gawing 1 taon bago bawiin ng taga-usig ang kasunduan. Sa pinakauling balita, ang ngayon 65 taong gulang ay nakakulong pa rin sa Florida Department of Corrections. Mag-subscribe na yon para madaling makuha ang latest na balita mula sa Law and Crime Bodycam.